morning Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Yes, it's the 1st of September, kung kaya't ang ating batian ng mga Pilipino ay Merry Christmas. At ngayon nga po ay bagong buwan, bagong simula. Harapin natin ng positibo ang panibagong buwan ng sa gayon ay ma-attract natin ang lahat ng magagandang oportunidad. Yes, we have to start now. Ayon nga sa English novelist na si Mary Shelley, the beginning is always today. Simulan na po natin ang ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman Harry Bayona na makakasama nyo ngayong Setyembre 1, 2030. Anyway, before we officially move on with the program, recap lamang po tayo kahapon mga kababayan. Kahapon nga po ay tuluyan na pong nalusaw ang binabantayan nating low pressure area o LPA. Good news po yan. Magtutuloy-tuloy nga ba ang good news sa lagay ng ating panahon for today? Para malaman po natin ang kasagutan dyan, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning po, Mr. Mendoza. Good morning, Sir Harry at sa mga televiewers. Alright, Mr. Mendoza, good news nga po no, dahil tuluyan na nga pong nawala o nalusaw yung low pressure area na ating binabantayan. Sa ngayon po ba, ano na po ba yung prevailing weather system sa ating bansa? Maganda pong umagang muli. Totoo po yun na nalusaw na nga po yung ating low pressure area east of extreme northern Luzon. At ang dahilan po doon, meron po tayong high pressure area east of that particular low pressure area. Ang magiging lagay po ng ating panahon sa kasalukuyan ay meron pa rin po tayong southwest monsoon affecting extreme northern Luzon. Siyempre pa po, ang extreme northern Luzon, lalong-lalo na po ang mga isla ng Batanes, Babuyan at Calayan, ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang Metro Manila po, kasama po ang nalalabing bahagi po ng bansa Pilipinas, ay magkakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na nga po sa bandang hapon o gabi. Alright, Mr. Mendoza, nabanggit niyo po na umiiral pa rin ang southwest monsoon o habagat pero hindi na ito gaanong nakaapekto sa buong bansa sa kasalukuyan. Ano po bang dahilan sa nasabing paghina ng epekto ng southwest monsoon? Ang dahilan po ng panghina ng ating southwest monsoon, mayroon nga po tayong high pressure area sa may timog po ng Japan. And then, meron din po tayong nasilayan o nasaksihan na high pressure area na namumuo po sa may mainland China. And then, yung pong mga ibang hangin po ay meron pong variability o variable dito po sa may parte ng equator, kaya hindi po masyadong nakatatawid yung ating hanging southeasterly wind flow and then magiging sana na southwesterly wind flow. Yun po ang 3 factors na nagiging dahilan para po ang hanging habagat ay humina na po. Alright, maraming salamat po sa impormasyong inyong binahagi, Mr. Mendoza. Pero Mr. Mendoza, kasabay pa rin ng pag-iral ng habagat, meron pa rin po ba tayong nakataas na gale warning? Saang mga baybayin po ito naka-apekto? Actually, meron pa rin po tayong gale warning. Kaya lang po, nakaka-apekto po yun sa mga lugar ng sa itaas po ng Batanes Group of Islands. Sa parte po ng Taiwan, sa parte po ng Southern China. Kaya lang po, hindi na po ito nakaka-apekto sa bansang Pilipinas. Alright, that's great news. Buwan po noon, banayad po hanggang sa katamtaman ang mga karagatan na mararanasan po natin sa bansang Pilipinas. Alright, that's great news. Narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Hindi na nga po nakaka-apekto sa ating bansa itong tinatawag nating gale warning. So para sa mga kababayan natin mangingisda, pwede na po tayo uling maglayag. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang aming paalala na mag-ingat po tayo sa ating pagpalaot sa ating mga karagatan. At Mr. Mendoza, dahil nga po ngayon ay yung unang araw ng Setyembre, mahalagang malaman natin kung ano nga bang mga dapat asahan sa ating panahon para sa buwan na ito.
Can you give us an overview of what to expect for this month? Yes, Hari. Tuwing araw o tuwing buwan po ng September, atin pong mararanasan yung lesser rain, mas kaunti po ang mga pag-ulan as compared to August. Yun po ang katotohanan. 3 to 4 numbers of tropical cyclones ang mararanasan po natin dito sa buwan ng September. And then, yung pong rainfall, tulad po na yung sinabi kanina, kakaunti po ang pag-ulan. At saka yung pong degrees of temperature, medyo po mababa ang ating mararanasang temperatura as compared sa mga nakaraang po mga buwan. Pero sa buwan po ng August at as compared to September, ito pong September, ay makakaranas po tayo ng almost the same na degree of temperature sa buwan po ng September as compared to the month of August. Yun po ang katotohanan. Alright, Mr. Mendoza, gusto ko lang po sana mag-follow up. Kasi nabanggit niyo po na 3 to 4 po yung inaasahan nating tropical cyclones o bagyo na mabubuo o dadaan sa ating bansa for the month of September. And according to our research, kasi nag-research din po kami dito sa Panahon TV, ayon po sa aming nasaksihan, ito pong mga tropical cyclone na nabubuo tuwing buwan ng Setyembre, yung landfalling type o yan po yung tumatama sa mga kalupaan. Ano po bang sanhi? Bakit landfalling types yung ating tinatawag na tropical cyclones tuwing buwan ng Setyembre? Climatologically speaking, for the month of September, landfalling nga po ang lahat ng mga tropical cyclones na nagdaraan o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kasi nga po, nabubuo na po yung high pressure area natin sa mainland China, maging sa southern part ng Japan. And then, yun nga pong ating tinatawag na southwest monsoon ay napuputol na, humihina na. Hindi na nga po masyadong tumatawid ng equator, yung pong ating hangin na nanggagaling po sa mainland Australia at sa Indian Ocean. Kaya nga po, pagdating po dito sa may banda ng Mindanao, medyo putol na po yung ating hanging habagat. And then, medyo nga po maraming variable winds ang present po dito within the Philippine Area of Responsibility. Kaya nga po, medyo humihina na po yung ating hanging habagat, lumalakas naman po yung ating hanging, medyo lumalakas na po yung ating hanging amihan, itinutulak po nitong hanging amihan, sanhi po ng high pressure area sa may banda ng mainland China, yung pong ating bagyo, na assuming po na nagdaraan o nagkukross sa bansang Pilipinas. Yung po ang dahilan, kaya landfalling po ang mga bagyo na nagdaraan tuwing buwan ng September every year dito po sa bansang Pilipinas. Alright mga kababayan, paalala po, narinig nga po natin si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Yes, it's true. Landfalling po yung mga tropical cyclones na dumadaan sa ating bansa tuwing buwan ng Setyembre. Kung kaya't nung buwan ng Agosto, kung tayo ay laging nagmamatsag, ngayong Setyembre, mas lalo natin paigtingin ang ating paghahanda hinggil sa lagay na ating panahon. Maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging impormasyon, last few words para sa ating mga kabayan ngayong araw ng Linggo at ngayong unang araw ng Setyembre. Ngayon po ay araw ng Linggo. Araw po ngayon ng pagsimba o pagsamba. Dahil lalabas po ang sambayan ng Pilipino, akin pong pinapayuhan pa rin ang bawat isa na magdala po ng kapote, ng payong, lalong-lalo na nga po ng kapote at payong sapagkat may posibilidad pa rin pong umulan sa hapon o gabi dito sa ating bansa Pilipinas, maging dito po sa Metro Manila. Magdala rin po tayo ng panangga sa atin pong mga paa. Kasi kung minsan po, sa bandang hapon o bandang gabi, medyo lumalakas pa rin po ang pag-ulan. At baka po tayo ay abutin ng mga pagbaha, ay mahirap na po yung tayo lulusong sa baha, ay mababasa po yung ating mga paa. Sa madaling salita, magdala po tayo ng pananggalang laban sa ulan, pananggalang po laban sa init ng araw, assuming na hindi po umulan. Magandang umaga po. Alright, maraming salamat po sa inyong friendly reminders, Mr. Manny Mendoza. Mga kababayan, atin nga pong nakasama si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Ngayon naman, silipin na po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan ng 5:44 a.m. Ang ating sunset ay 6:08 p.m. Ang moonrise naman natin ay 1:59 a.m. Ang moonset naman ay 3:01 p.m. May illumination po yan na 18%. Ngayon naman para sa ating tidal predictions along Manila Bay courtesy of Namria, ang ating high tide ay 6:26 a.m. May taas po yan na 1.06 meter. Ang low tide naman ay 3:32 p.m. May taas po yan na 0.15 meter.
marami pa pong dapat abangan kung kaya't huwag aalis dahil magbabalik pa po ang Panahon TV.